Samantala, kasama pong naglakbay ni Pope Francis ang ating kasamang si Cara David mula Roma hanggang Sri Lanka. At ngayon nga, narito na sila pare-pareho sa Pilipinas. At ang balita po natin kay Cara ay bago po lumapag ang eroplano ni Pope Francis dito sa ating bansa ay nagpa-press con muli siya sa loob mismo ng eroplano. Narito po ang live report ni Cara. Cara? Tama ka dyan, Jessica. Nagpa-press con nga si Pope Francis during the 6 hours and 15 minutes na flight namin. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga members of the media na nakasama doon sa papal flight na makausap si Pope Francis. Although 8 questions lamang yung pinayagan. But si Pope Francis talagang sinagot niya yung lahat ng mga tanong. Nag-elaborate siya. Umabot ng almost 1 hour yung balitaktakan ni Pope Francis with the media. And he was so sincere sa mga sagot niya, minsan tumatawa, minsan nagjo-joke, napaka-accommodating niya sa lahat. Bago kami lumapag sa Pilipinas, nagsagawa muna ng press conference ang Santo Papa sa loob mismo ng eroplano. Sumagot siya sa tanong ng mga mamamahayag na sakay ng papal flight. Isa sa mga naitanong ay kung ano ang kanyang mensahe sa mga debotong nag-aabang sa kanya sa Pilipinas, lalo na sa mga debotong posibleng hindi siya makita dahil sa dami ng tao. Ang sagot ni Pope Francis, ang pakay niya sa Pilipinas ay ang mga mahihirap, lalo na mga biktima ng bagyong Yolanda na hanggang ngayon nagdurusa. Makita man daw siya o hindi, lagi raw silang nasa kanyang isip. Mandiro la parola, no? Il centro, il nocciolo del messaggio saranno i poveri. Poveri che vogliono andare avanti, i poveri che hanno sofferto il tifone Yolanda e che ancora soffrono le conseguenze. Binanggit din ni Pope Francis ang mga OFW. May mga Pilipino raw kasi na nagtatrabaho sa kanyang tahanan sa Vatican. Ramdam daw niya ang hirap at sakripisyo ng mga migranteng Pilipino. Napag-usapan din sa press conference ang issue ng climate change, freedom of expression at religious extremism. May nagtanong rin sa Santo Papa kung hindi ba siya natatakot sa kanyang kaligtasan. Ang sagot ng Santo Papa, ipinapaubaya na niya ang lahat sa Panginoon. Pero kung sakali raw na may masamang mangyayari sa kanya, hihilingin daw niya sa Diyos na kung pwede, huwag daw gawing masyadong masakit kasi mahina raw ang kanyang loob sa sakit. Sabi niya, I am not very good at facing pain. Jessica, mabanggit ko lang kasi Italian yung buong press con ni Pope Francis pero nakuha na natin yung ilang mga translation dun sa mga sagot niya. Interesting itong sagot niya doon sa question ng isang mamamahayag tungkol sa climate change. Ang sabi ni Pope Francis, God always forgives. We men sometimes forgive, but nature never forgives. I think man has gone a bit too far. At ina-expect natin, naasahan na maraming mga mamamahayag na isa ito sa mga magiging mensahe niya kapag siya ay nagpunta sa Tacloban kasi alam naman natin na ang laki ng devastation nitong bagyong Yolanda at umaasa ang mga tao na magsasabi siya magbibigay siya ng kanyang pahayag tungkol sa climate change at mananawagan siya para masugpo nga itong problemang ito diyan sa dahil nakikita natin na isa ang Pilipinas dun sa mga posibleng nakakaranas na nitong epekto ng climate change. Bukod dyan, interesting din na meron siyang sinabi on the freedom of expression and freedom of religion. Alam naman natin na recently doon sa Paris, France ay nagkaroon ng karahasan doon kung saan may mamamahayag na namatay at binarel. Ang sabi niya, one cannot offend, one cannot make war or kill in the name of God. To kill in the name of God is an aberration. Yan muna ang latest mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Jessica. Alam mo, tama-tama yung mga sinabi mo, Cara, kasi it's so easy nga to get lost in the joy that we are feeling now dahil napaka-joyful ng Pope, ang ganda ng kanyang ngiti at tuwan-tuwa rin tayo. And ang ganda ng mga sinabi niya kasi parang gentle reminders na we have to deal with our problems, with the issues, hindi lang pwede na masaya lang tayo. At yun nga kasi ang mission niya dito sa Pilipinas yung mga mahihirap, gusto niyang madama yung kanilang mga pinagdaraanan
daraanan at to call attention then to their plight, no? Because this is one pope who's been very vocal about poverty, yung widening gap between the rich and the poor. At alam mo, ang ganda rin nung sinabi niya tungkol sa climate change kasi it's, inaabangan yun ng mga environmentalist whether he will discuss this kasi nga makikikondole siya dun sa mga nabiktima ng Super Typhoon Yolanda, pero will he make important pronouncements on climate change? Ayan, sinagot niya na dyan sa press conference na ginawa sa loob ng eroplano. Pero alam mo, ang gusto kong tanungin sa'yo, how are you keeping up? Kasi hindi madali itong paglalakbay kasama ang Santo Papa. Cara? Jessica, medyo nakakapagod. Medyo nakakapagod. Yung time zone, iba-iba. Tapos, we're always on the move. We always wake up. We have to wake up at 4:45 in the morning kasi doon nagdi-distribute ng mga translation, doon nagdi-distribute ng mga speeches ng Santo Papa at speeches ng mga makakausap niya. So, kailangan 4:45 in the morning, gising na kami, magbe-breakfast ng alas 5 kasi ang sistema dito sa VAMP, kailangan you have to be earlier than the Pope. So mas maaga kaming umaalis sa kanya, mas maaga kaming nakakarating dun sa mga activities. At bago matapos yung activity, kailangan na aalis na kami kaagad para mauna na naman kami dun sa susunod na activity. The schedule is very rigid. Halos hindi ka makatulog masyado, tas sabay pa na kinakabahan ka. Pero iba kasi yung nakikita mo na yung Santo Papa, parang hindi siya napapagod. So, lagi mong sinasabi sa sarili mo, wala kang karapatang magreklamo at wala kang karapatang mapagod. Kasi kung ang Santo Papa natin, 78 years old, talagang halos wala siyang kapaguran sa ngalan ng kanyang misyon, sa ngalan na maibigay niya yung tunay na mensahe ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga mahihirap. Wala nga tayong dahilan para mapagod or magreklamo. Jessica. 78 years old at yung kanyang isang baga ay natanggal na because of pneumonia when he was younger. In any case, maraming salamat sa iyo, Cara. Konti na lang, kaya nyo yan ni Melchor Quintos. Maraming salamat sa iyo, Cara David po, mula sa Diamond Hotel sa Maynila.